Idol, paturo ng matigas na layout sa Town Hall 11. Kaya sige, dahil nire-request yan ng mga viewers natin, ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba yung paggawa ng base dito sa Town Hall 11. Pero pag-usapan muna natin yung mga major defense dito sa Town Hall 11. Ang pinakamalagang depensa dito sa Town Hall 11 ay etong Eagle Artillery, Air Defense, X-Bow, Clan Castle, at lalong-lalo na yung mga Inferno Tower. Dahil yan yung mga depensa na talagang kayang umubos ng mga troops sa tiros. Kaya ituturo ko sa inyo kung saan nga ba yung pwestuhan ng mga yan. Nilagay ko nga pala tong Eagle Artillery dito sa may pinakang gitna. Yan kasi yung pinakang sniper ng buong base. Tapos pansin nyo ba dito yung X-Bow? Lalagyan natin dito ng Air Defense tapos Bomb Tower. Tapos susuportahan natin yan ng heroes para hindi agad mabanatan dyan yung Town Hall. Tapos etong bandang Eagle Artillery ay susuportahan natin ang dalawang Inferno Tower. Kumbaga, para hindi agad matanggal dito yung Inferno Tower, ay kailangan maalalayan natin dito ng mga depensa sa baba. Yan kasi yung mga pinakamalagang depensa natin, kaya kailangan maprotektahan natin yan. Tapos dito na rin natin ilalagay etong ating Clan Castle, para kung sakaling dito maglapag ng troops yung umatak, ay matik, babanatan na yan ng mga Inferno Tower dyan. Tapos pansin nyo ba dito yung mga depensa natin? Halos hindi ko pinagdidikit-dikit yung mga major defense mga boss, para wala masyadong makuhang value yung umatak. Kaya ang pinakamalaga ay lalagyan mo lagi ng mga gold storage o kaya elixir storage yung mga pinaka major defense mo, para ba maka-preheat ng todo yung mga depensa mo. Kaya ituturo ko rin sa inyo mga pwestuhan etong ibang buildings. Etong mga buildings natin mga boss ay kailangan napakalawak ng espasyo niyan. Mas maganda kasi kung mapoparsa yung attacker na sa labas na mismo ng base makakapaglapag ng troops sa tiros, dahil napakalaga niyan para kapusin talaga sa oras yung mga umaatak dito sa base. Tapos pansin nyo ba dito yung iba nating depensa? Etong mga mortar natin mga boss at etong mga cannon ang aalalay sa labas, para kung sakaling maglapag ng siege machine dito yung umaatak, ay matik, sila agad yung babanat dyan. Kaya talagang napakaswerte mo kung napanood mo tong video na to, dahil ituturo ko rin sa inyo mamaya kung saan nga ba yung pwestuhan ng mga traps. Kaya mas mahalaga kung wag mong pagdidikitin yung mga kolektor mo, para talagang dyan umikot yung mga troops sa tiros. Kaya kung napapansin mo dito sa mga ginagawa nating base, ay hindi ko pinagdidikit-dikit yung depensa, para kahit lightning ay talagang walang makuhang value sa ganitong klase ng mga base. Dahil kalimitan sa mga gumagamit sa Town Hall 11, gumagamit ng Super Blizzard, gumagamit ng Super Bleachers. Yung ganyang klase ng strategy mga boss ay napakataas ang winning rate dito sa Town Hall 11. Kaya naman etong ganitong klase ng base mga boss ay pangontra sa ganong klase ng mga atake. Kaya pansin nyo ba dito yung ating mga air bombs? Etong mga air bombs natin mga boss ay mas maganda kung nakapalibot yan, dahil hindi natin alam kung saan maglalapag ng mga troops yung attacker dyan. Tapos pansin nyo ba dito yung mga traps natin? Yung tornado trap natin mga boss ay kailangan malapit lang sa Clan Castle, para kung sakali mang banata ng kalaban yung Clan Castle, ay matik, tutugisin na yan ng mga traps, lalo na yung mga bantay natin. Kaya ipapakita ko rin sa inyo kung tama ba o mali yung itinuro ko sa inyo, dahil ginamit agad natin to sa war. Tapos etong umatak ay nakamax yung heroes, tapos number 16 pa yung umatak. Kaya tingnan natin kung kakayanin ba niya etong base na ginawa natin. Napansin nyo ba mga boss, pagkalapag pa lang niya ng siege machine dito, ay automatic na siyang binabanata ng mga skeleton traps, dahil suportado ng mga X-Bow yan, at lalong lalo na ng mga heroes natin yan. Kaya dito pa lang, talagang mahihirapan na makapasok yung umatak dyan. Napansin nyo na naman ba mga boss? Halos lumabas dito yung mga troops sa tiros niya, kasi hindi basta-basta mapapasok yan sa gitna. Kumbaga, yung town hall natin doon mga boss ay naging pang-akit lang dito sa umatak. Pero ang hindi niya alam,
ay etong mga nasa baba pa lang uubos sa mga troops sa tiros niya. Napansin nyo ba mga boss? Kahit na gaano pa kalakas yung strategy na ginamit niyang atake, ay talagang hindi umubra dito sa ginawa nating base. Dahil bukod sa napakadami pa dito ng natirang depensa, ay matik, talagang malaki din ang tsansa nakapusin siya sa oras dito. Kaya mag-shoutout na rin tayo ng mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Kaya shoutout sa iyo Boss Rodendangal from Parañaque City. At syempre shoutout na rin sa iyo Boss Redentor Reyes from Bawan. Pati na rin sa iyo Daniel Rugay, shoutout na rin sa iyo boss. Kaya ipapakita ko pa sa inyo na kahit ibang clan mga boss ay talagang nahihirapan sa ganitong klase ng base. Kaya dito nyo rin makikita kung kakayanin ba ng Gobo Witch etong ganitong klase ng base. Ang Gobo Witch mga boss ay isang combo kung saan Golem, Bowler at Witch naman etong ganitong klase ng attack. Pansin nyo ba mga boss? Halos lahat ng umatak mga boss ay dito talaga naaakit sa may town hall. Kaya tingnan natin kung makakaabot ba etong ganitong klase ng strategy dito sa base na ginawa natin. Ito ang isa sa pinakapaborito kong gawing bantay dito sa Town Hall 11 dahil etong Labaon mga boss ay talagang napakasarap gamitin yan bilang bantay dito sa Town Hall 11 dahil bukod sa makunat yun mga boss ay talagang kukulitin yan yung mga troops na umatak na talagang mapigilan niyang makapasok sa gitna. Pansin nyo ba mga boss? Kahit pinaka-overpower strategy na itong ginagamit ng kalaban ay talagang hindi umubra sa ganitong klase ng base. Kaya kung nagustuhan nyo etong ganitong klase ng content mga boss about sa Clash of Clans ay huwag nyong kalimutang i-like at i-share tong video natin. Ang link nga pala ng base mga boss ay ilalagay ko na lang sa caption natin. Maraming salamat sa panonood nyo guys, and to God be the glory.